Noong una, hindi naisip ni Mario na kakailanganin niyang iwan ang sarili niyang lupa, ang Bacolod, upang maghanap buhay. Siya'y nakilala sa lugar bilang isa sa mga pinakamahusay na chef. Hinahangaan ng marami hindi lamang dahil sa galing niya sa pagluluto, kundi dahil na rin sa mga kwentong kasama ng bawat putahe niyang nililikha. Ang kanyang specialty, ang sinigang at adobo fusion dishes, ay nagbibigay ng kakaibang interpretasyon sa tradisyonal na pagkaing Pilipino. Sa bawat kutsara ng kanyang sinigang, mararamdaman mo ang lasa ng asim at tamis ng maasim na prutas, na para bang hinihila ka pabalik sa mga tag-araw ng iyong kabataan. At ang kanyang adobo, na nilagyan ng konting pagka-creamy at binigyan ng twist na mula sa gatas ng niyog, ay parang sinasabing, pwede kang umibig sa luma, pero subukan mong yakapin ang bago. Ang ina ni Mario, si Aling Flor, ang unang nagturo sa kanya kung paano magluto. Lumaki siya sa amoy ng bawang na iniigisa, sa tunog ng mantika na kumukulo, at sa init ng uling sa ilalim ng kawali. Nawala ang kanyang ina sa murang edad, ngunit nanatili ang kanyang alaala sa bawat pinggan na hinahain ni Mario. Ang kanyang restauran, ang lasa ng ina, ay itinayo bilang parangal sa babaeng nagturo sa kanya ng lahat ng alam niya. Hindi lang ito negosyo para sa kanya, ito'y isang tahanan, isang altar para sa memorya ng kanyang ina. Ang bawat bisita sa lasa ng ina ay parang bumibisita sa isang lugar kung saan ang tradisyon at modernong lutuin ay nagsasama-sama, habang ang kwento ng kanyang ina ay bumabalot sa bawat subo. Chef Mario, napakasarap po ng bagong dish na ito. Tuwang-tuwang sabi ni Mang Nestor, isa sa mga suki niya. Parang nararamdaman ko pa ang init ng araw sa palengke habang kumakain nito. Ngunit kahit gaano kasarap ang mga luto ni Mario, hindi siya nakaligtas sa hagupit ng sunod-sunod na bagyo at pandemya. Ang Bacolod, na dati puno ng mga turista at lokal na tumatangkilik sa kanyang restaurant, ay naging isang ghost town. Walang bumibili, walang pumapasok, at unti-unti, wala na ring perang dumadaloy sa kanyang negosyo. Ang kanyang mga tauhan, na halos pamilya na rin niya, ay napilitang maghanap ng ibang trabaho. Pasensya na kayo, hindi ko na kayang isalba ang restaurant. Umiiyak na pahayag niya sa kanyang mga empleyado. Ang kanilang mga matay puno ng lungkot, ngunit nauunawaan nila ang kanyang sitwasyon. Dumating ang araw na kailangan niyang isara ang lasa ng ina. Tiningnan niya ang bawat sulok ng kanyang kusina, bawat lutuan at kaldero na kanyang ginamit, at inalala ang mga masasayang oras na kasama niya ang kanyang anak na si Ella, habang tinuturuan niya itong magbatidor ng itlog para sa leche flan. Sa labas ng restaurant, naroon si Ella, 10 taong gulang pa lamang, walang kamalay-malay sa bigat ng dinadala ng kanyang ama. Ano po bang gagawin natin ngayon, Papa? Inosenteng tanong ni Ella, habang nilalaro ang isang basong may yelo. Napangiti si Mario sa kabila ng sakit. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi tayo susuko. Gagawa tayo ng paraan. Sa kabila ng kanyang pangako kay Ella, alam niyang wala na siyang ibang mapipili kundi mangibang bansa. Ang tanging trabaho na nahanap niya ay bilang janitor sa isang kilalang restaurant sa Amerika. Hindi ito madali para kay Mario dahil alam niyang maiiwan si Ella sa Pilipinas. Ang kanyang hipag na si Maribel, ang tumulong sa kanya noong panahon ng pandemya, ang pumayag na alagaan si Ella habang siya ay nasa ibang bansa. Ngunit kahit papaano, ay may pangambang nararamdaman si Mario. Kuya, sigurado ka ba dito? Alam mo namang hindi madali sa Amerika? Tanong ni Maribel isang gabi, bago umalis si Mario. Oo, Maribel, alam kong hindi madali. Pero kung hindi ko ito gagawin, paano si Ella? Paano natin mabubuhay? Sagot ni Mario habang tinitingnan ang kanyang mga bagahe. Bago umalis, kinausap niya si Ella. Hinawakan niya ang mga kamay nito, tinitigan sa mata, at sinabing, Ella, anak, babalik ako. Kapag may pagkakataon, gusto kitang dalhin sa Amerika. Gusto ko makita mong may maganda pa rin sa hinaharap natin. Napuno ng luha ang mata ni Ella, ngunit tumango ito. Opo, Papa. Magiging mabait po ako. Maghihintay po kami sa inyo. Sa araw ng kanyang pag-alis,
Humalik siya sa pisngi ng anak, niyakap ang hipag, at humakbang papunta sa eroplano. Habang umuusad ang eroplanong kanyang sinasakyan, tumingin siya sa labas ng bintana, tanaw ang ulap at dagat. Dala niya ang mabigat na puso, ngunit sa loob niya ay may namumuo pa ring pangarap. Pangarap na muling makabangon, pangarap na muling maibalik ang kanilang dati, ang kanilang tahanan, ang kanilang pamilya, at ang masarap na samahan sa lasa ng ina. Pagdating ni Mario sa New York, ibang mundo ang bumungad sa kanya. Malalaking gusali, kaliwat kanang ilaw, at mga taong nagmamadaling halos walang tinginan. Hindi ito ang tahimik na Bacolod na iniwan niya. Sa gitna ng lahat ng ito, natagpuan niya ang kanyang sarili sa pintuan ng Vignetos, isang upscale Italian fine dining restaurant na kilala sa mga mayayamang socialites at celebrities. Sa mata ng mga customer, ang Vignetos ay isang lugar ng karangyaan. Maaliwalas ang mga mesa, may mga chandelier na tila kumikinang sa bawat galaw, at mga pinggan na masyadong magagara para sa ordinaryong tao. Ngunit sa likod ng magarbong dining room na ito ay isang magulong mundo sa kusina, kung saan nagsimula si Mario bilang isang simpleng janitor. "Hey janitor!" sigaw ni Darren Rhodes, ang sous chef ng Vignetos, habang si Mario ay abala sa pagbubuhat ng isang timba ng maduming tubig. "You missed a spot! How hard can it be to mop the floor?" Napatingin si Mario kay Darren, ngunit hindi siya sumagot. Tinapos niya ang pagpupunas ng sahig at tumango na lamang. Alam niyang mas mabuti ng manahimik kaysa makipagtalo. Isang salita lang na mali at baka mawala ang trabahong ito, ang tanging pinagkukunan niya ng ipapadala kay Ella sa Pilipinas. Sa bawat araw na pumapasok siya, laging mabibigat na gawain ang sumasalubong sa kanya. Hugas ng banyo, punas ng grasa sa sahig ng kusina, tapyas ng hardened cheese na naiwan sa cutting boards. Para sa mga chef, simpleng gawain lamang ito, ngunit para kay Mario, bawat piraso ng dumi na kanyang tinatanggal ay parang pinapasan niya ang bigat ng kanyang pangarap na muling makabangon. Hindi siya sanay na hindi kinikilala. Dati siyang chef, sanay sa mga papuri at respeto. Dito, isa lang siyang tao na nilalampasan ng iba na parang hindi siya naroroon. "Hey, you're still here, janitor?" Tanong ng waitress na si Mandy habang nag-aayos ng wine glasses. "It's almost midnight. Don't you have a home?" Wala na namang tugon si Mario. Natutunan niyang pagtiisan ang mga mapanirang salita. Lalo na kay Darren, na tila ginawa siyang punching bag ng lahat ng kanyang stress. Minsan, kahit walang dahilan, tatawagin siya nito upang hanapan ng mali. "Mario," wika ni Darren isang gabi habang nagtataras ito ng sibuyas. "If you ever think of quitting, just let me know. I'd be happy to help you pack." Ngunit sa tuwing nakakahanap ng pagkakataon si Mario, ginagamit niya ang kaunting oras upang ipagpatuloy ang kanyang pag-iensayo. Sa isang sulok ng kusina, malapit sa trash bin kung saan inilalagay ang mga tira-tira, binubuhay niya ang kanyang lumang gawi bilang chef. Natutunan niyang gamitin ang mga sirang gulay at hindi na magagamit na karne upang muling asahan ang kanyang mga knife skills. Sa bawat hiwa ng kutsilyo, parang nababalikan niya ang dating Mario Alonzo, ang chef na kilala sa Bacolod, ang chef na laging hinihintay ang mga bagong putahe. "Are you cooking again, janitor?" Tanong ni Miguel, ang dishwasher, habang nililinisan ang kanyang mga platong basag. "Don't let Darren see you. He'll kill you." Hindi sumagot si Mario, ngunit napansin ni Miguel ang maayos na hiwa ng mga gulay at ang paraan ng paghawak niya sa kutsilyo. Napabuntong hininga si Miguel. "I don't know what you did before, man, but if I didn't know better, I'd say you were a chef." Isang gabi, habang abala ang lahat sa paglilinis, lumapit si Miguel kay Mario at tahimik na inabot ang ilang magagandang piraso ng gulay at isang sirang chicken breast. "Here, I saved these from the trash. You might need it." Ngumiti si Mario, isang bihirang ngiti mula sa mga linggo ng tahimik na pagtitiis. "Salamat, Miguel. Malaking tulong ito." Habang natutulog na ang ibang staff, patuloy sa pag-iensayo si Mario. Sa ilalim ng mahihinang ilaw ng kusina, nakaupo siya sa maliit na bangko, ginuguhit sa isip ang mga dating recipe. "Kaya ko pa rin to,"
Bulong niya sa sarili. Kailangan ko lang ng panahon. Sa bawat gabing lumilipas, natutunan ni Mario na kahit janitor siya sa paningin ng iba, hindi kailangang mamatay ang kanyang pagmamahal sa pagluluto. Hinahayaan niyang ang tunog ng kutsilyo na tumatama sa chopping board ang magpaalala sa kanya kung sino siya. At sa bawat plato ng Italian na pagkain na tinutulungan niyang iligpit, naaalala niya ang mga pinggan ng sinigang at adobo na minahal sa Bacolod. Sa gitna ng panlalait, sa kabila ng mga mapanirang salita, sinasanay ni Mario ang sarili para sa araw na maaaring makabalik siya sa kusina. Hindi bilang isang janitor, kundi bilang chef na muling makakahanap ng puwang sa mundong minsang tinanggap siya. Sa bawat araw na lumilipas sa Vignetos, napansin ni Mario na may kakaibang pattern sa mga natitirang sangkap ng restaurant. Tuwing hindi punuan ang mga mesa, laging may sobra, hindi lang karaniwang tira, kundi mga dekalidad na ingredients. Isang gabi, habang nagwawalis ng sahig, nakita niya ang ilang sariwang arugula, strips ng prosciutto, at natirang sun-dried tomatoes na halos hindi nagalaw. Sa Pilipinas, bihirang-bihira niyang makuha ang ganitong kalidad ng mga sangkap, kaya't parang nanghihinayang siya tuwing itatapon ang mga ito. Napalingon siya sa paligid. Tahimik na ang kusina, tanging tunog ng makina ng dishwasher ang naririnig. Nagtaka siya kung ano ang mararamdaman niya kung gamitin ang mga natitirang ito para muling makapagluto, kahit isang maliit na bagay lang. Hindi niya mapigilang isipin ang mga nakasanayan niyang lutuin. Mga pagkaing may halong tradisyon at modernong impluwensya, mga pagkaing nagbibigay buhay sa alaala ng lasa ng ina. Sa unang pagkakataon, hinila niya ang isang maliit na chopping board mula sa tapat ng lababo at sinubukang maghanda ng simple ngunit makabuluhang Pinoy-Italian fusion dish. Ginawa niya itong parang adobo-style bruschetta. Ginisa ang prosciutto sa kaunting mantikilya na may sibuyas at bawang, tapos hinaluan ng suka at toyo bago inilagay sa malutong na Italian bread. Nang matapos, nakaramdam siya ng kakaibang ligaya, hindi dahil sa pagkain lang, kundi dahil muling bumalik sa kanya ang dating sigasig at sigla ng pagluluto. Sa bawat tikim ng kanyang nilikha, parang bumalik ang lasa ng tahanan kahit pa nasa kabilang dako siya ng mundo. "Hey!" Boses na nagmula sa likuran. Napalingon si Mario at nakita ang dishwasher na si Miguel na may dalang basang basahan at mukhang nagulat sa kanyang nakitang tagpo. "What's this? You're cooking?" Napatigil si Mario. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Ngunit sa halip na galit o paninisi, ngumiti si Miguel at tumingin sa improvised dish ni Mario. "Man, this smells amazing. What is it?" Ngumiti si Mario ng bahagya at sinabing, "Something from back home." Sinubukan ni Miguel ang bruschetta at napangiwi ito sa tamis at alat na magkasabay sa bibig niya. "Whoa, this is different. In a good way. What's in it?" Ipinaliwanag ni Mario ang mga sangkap habang naguguluhan si Miguel kung paano nakukuha ang ganitong lasa mula sa tila simple lang na piraso ng tinapay. Sa oras na iyon, parang lumambot ang pagitan ng dalawa. Si Miguel, na isa ring dayuhan sa bansang ito, ay nakita sa mga luto ni Mario ang kwento ng sariling pakikibaka sa buhay. "Hey, if you need anything," wika ni Miguel habang nililinis ang basahan, "just let me know. I'm here every night anyway." Simula noon, tuwing gabi na walang tao, nagdadala si Miguel ng kaunting mga natira mula sa kusina. Maliliit na piraso ng mozzarella, kaunting olive oil, minsan pa'y ilang hiwa ng salami. Kapag tulog na ang buong staff, si Miguel ay nauupo sa gilid ng lababo, habang si Mario ay tahimik na nagluluto, walang ingay, walang sagabal. Sa kanilang dalawa, walang panghuhusga, walang panlalait. Sa halip, sila'y nagkaroon ng kakaibang pagkakaibigan sa tahimik na kusina ng Vignetos. Isang gabi, matapos nilang tikman ang isang improvised na pasta dish na may hint ng kalamansi at tinapa flakes, mga sangkap na wala sa menu ng Vignetos, ngunit natutunan ni Mario na ihalo sa Italian recipes. Napatango si Miguel at sinabi, "You know, Mario, you're really good at this. Like really good. You're not just some janitor. You could run a kitchen." Ngumiti si Mario sa papuri, ngunit hindi niya masyadong binigyang pansin ang sinabi.
Sa totoo lang, hindi pa siya handang tanggapin na may potensyal pa rin siya. Sa ngayon, sapat na ang makapagluto muli at maramdaman ang init ng kalan, kahit palihim lang. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, sa bawat platong niluluto niya para sa kanilang dalawa ni Miguel, unti-unting bumabalik ang dating Mario, ang chef na kilala sa Bacolod, ang chef na hindi natatakot magsubok ng bagong putahe. Sa kabila ng lahat ng hirap at panlalait na natanggap niya sa trabaho, ang mga gabi sa kusina ng Vignetos ay nagiging pahingahan ng kanyang kaluluwa. Unti-unting nawawala ang takot at pangamba na dala ng pagiging OFW. Unti-unting bumabalik ang kumpiyansa at kasabay nito, ang pangarap na muling makilala hindi bilang isang janitor, kundi bilang isang chef na may kwento, may lalim, at may malasakit sa bawat putaheng nililikha. Isang maaliwalas na gabi sa New York nang mabungaran ni Darren Rhodes si Mario sa loob ng kusina. Nasa isang sulok si Mario, tahimik na hinihiwa ang ilang natirang asparagus at ham na kinuha niya mula sa refrigerator ng Vignetos. Napahinto si Darren, nanlaki ang mga mata sa nakikita. Tila hindi siya makapaniwala na ang janitor nila ay nagpapakabihasa sa pagluluto ng hindi nagpapaalam. Well, what do we have here? Ani Darren habang naglalakad papalapit kay Mario. Our very own master chef janitor. Napatigil si Mario, huminto sa pag-chop at agad itinabi ang mga sangkap. Ngunit hindi pa rin tumigil si Darren. Seriously, what do you think you're doing? You think you can just play chef here? This isn't a playground. You're a janitor, not a cook. Hindi alam ni Mario ang isasagot. Pakiramdam niya'y nahuli siya sa akto, kahit pa ang tanging hangarin niya lamang ay makapag-ensayo. Wala siyang masabi, kaya tumahimik na lamang at iniwas ang tingin. A janitor trying to cook, patuloy ni Darren na ngayon ay nakangisi. This is hilarious. I can't wait to tell Mandy. Halos sabay sa pagsasalita ni Darren, pumasok ang head waitress na si Mandy Lee. Nang marinig niya ang sinabi ni Darren, agad siyang nakisali. Oh my God, Darren, is this true? The janitor thinks he's a chef? Tumawa ito ng malakas at sinadyang hindi ito pigilin. You've got to be kidding me. Hinagip ni Darren ang isang tira-tirang baguette at ibinato sa ibabaw ng counter. Go ahead, Mario. Make us something. Show us what you got. Ang tono ng boses niya ay may halong pang-iinsulto, hindi paghangang sinasabi lamang. Ngunit hindi umimik si Mario. Tumayo siya ng tuwid, iniayos ang kanyang apron, at dahan-dahang niligpit ang kanyang mga gamit. Alam niyang anuman ang gawin niya sa pagkakataong ito, hindi siya tatantanan ng dalawa, kaya't minabuti niyang huwag na lamang patulan ang kanilang mga salita. Ngunit habang nililinis ang chopping board at inilalagay ang mga natira sa isang plastic container, nadama niya ang bigat ng sitwasyon. Parang sinasabi ng mundo na wala siyang karapatang muling abutin ang kanyang pangarap. I'll give you one last warning, sabi ni Darren habang sinusundan siya ng tingin. If I catch you cooking again, I'm going straight to the manager. Understand? Tumango na lamang si Mario, tahimik na tumalikod, at patuloy na ginawa ang mga iniutos sa kanya. Pero mula noon, tila nagbago ang trato sa kanya ng ibang staff. Lalo na nina Darren at Mandy, na tila ginawa siyang personal na punching bag. Bukod sa karaniwan niyang gawain, inatasan na rin siyang maglinis ng mga mantikang natutuyo sa loob ng oven, maghugas ng mga plato kahit hindi bahagi ng kanyang trabaho, at minsan pa'y inuutusan siyang mag-ayos ng mga sirang kasangkapan. Mario, there's a clogged sink in the back. Fix it! Sigaw ni Darren isang abalang gabi, kahit alam nitong wala iyon sa trabaho ni Mario. Habang nagmamadali sa kusina, natutunan niyang pagtiisan ang bawat sigaw, ang bawat insulto, at ang bawat mapanirang salita. Ngunit may mga gabing hindi niya nakaya. Isang beses, matapos siyang sigawan ni Mandy sa harap ng isang customer dahil sa basang sahig, hindi na niya napigilang umiyak. Pagtapos ng shift, umuwi siya na basang-basa ang mata at mabigat ang pakiramdam. Tahimik siyang umupo sa kanyang maliit na kwarto, tinitingnan ang lumang larawan nila ng anak niyang si Ella, at pinagnilayan kung tama pa ba ang kanyang ginagawa. Mahal kong Ella, bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang luha sa mata.
Ginagawa ko naman ito para sa'yo. Pero bakit parang wala nang patutunguhan? Halos gusto na niyang sumuko. Halos gusto na niyang bumili ng tiket pauwi ng Pilipinas, yakapin ang anak at sabihin na babawi na lang sila sa ibang paraan. Ngunit naalala niya ang pangako. Ang pangako niyang gagawin ang lahat para mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang anak. Sa kanyang isip, naririnig niya ang boses ni Ella noong paalis siya sa Pilipinas. Papa, babalik po kayo, di ba? Magiging maayos po tayo. Sinabi niya noon kay Ella na hindi siya bibitaw, na gagawin niya ang lahat upang bumangon muli. At ngayong gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng kama, mas pinanghawakan niya ang pangakong iyon. Tumayo siya, pinilit punasan ang kanyang mga mata, at sinabi sa sarili, Mario, hindi ka pinalaki ng nanay mo para sumuko. Magtatagumpay ka, para kay Ella. Sa susunod na araw, kahit mabigat ang kalooban, bumalik siya sa trabaho. Nagpatuloy siya sa paglilinis, sa paggawa ng mga iniutos ni na Darren at Mandy. Hindi siya lumaban, hindi siya sumuko. Pinilit niyang magpatuloy dahil alam niya sa puso niya na hindi pa tapos ang kwento niya. At sa kabila ng lahat, nanatili sa kanya ang pag-asa na balang araw, mababawi rin niya ang respeto at ang buhay na minsang nawala. Simula ng isang linggo ng gabi, napagpasyahan ni Mario na gawing mas seryoso ang kanyang pagluluto. Sa limitadong ipon na itinabi niya mula sa kanyang buwanang kita, sinimulan niyang mag-enroll sa mga online culinary classes. Hindi niya kailangan ng engrandeng kagamitan. Sapat na ang kanyang laptop at murang second-hand na tablet para makapanood ng mga tutorial at magbasa ng mga digital textbook. Bawat gabing walang tao sa kusina ng Vignetos, nagkakaroon siya ng bagong ideya. Paano mag-level up ng isang ordinaryong sangkap? Paano mag-layer ng lasa para maging kahanga-hanga kahit sa simpleng putahe? Mario, ano yung binabasa mo? Tanong ni Miguel isang gabi habang inilalagay ang mga pinggan sa drying rack. Naglalaro ng knife skills online, sagot ni Mario, ngumingiti. Iba rin yung technique nila sa West, pero sinasama ko yung mga galing sa atin, sa bahay namin noon. Chef ka talaga sabi ni Miguel, ngumingiti rin. Pero, sigurado ka ba dyan? Hindi ka pa rin nila pinapansin dito. Tumango si Mario. Oo, pero hindi naman para sa kanila to, para sa sarili ko, para kay Ella. Sa tulong ng mga klase, natuto siyang gumamit ng mga advanced na cooking techniques tulad ng sous vide, foam emulsions, at mga infusion oils. Bagamat wala siyang mga mamahaling equipment, ginagawa niya ng paraan. Ini-steam sa basang towel, gumagamit ng improvised vacuum-sealed bags. Sa bawat recipe na natutunan niya, iniisip niyang baguhin ito para umangkop sa Pinoy palate. Sa mga gabing tahimik, nag-e-eksperimento siya ng Filipino-Italian fusion dishes, mga putahe na nagbibigay karangalan sa parehong kultura. Nariyan ang sinigang carbonara, isang creamy pasta dish na may konting asim ng tamarind at liempo. Mayroon ding adobo risotto na ginagamitan ng tradisyonal na adobo sauce sa creamy na Italian rice. Try mo to, Miguel, sabi ni Mario isang gabi. Inabot ang isang plato ng bagong luto niyang fusion dish. Kumuha ng isang subo si Miguel. Man, this is incredible. I don't know what you did, but this is amazing. You should serve this somewhere, I'm not kidding. Ngumiti lang si Mario. Ngunit sa loob niya'y nararamdaman niya ang muling pagbalik ng tiwala sa sarili. Hindi pa, Anya. Pero darating din yan. Hindi nagtagal, hindi lang si Miguel ang naging tagatikim ni Mario. Ang iba pang janitor at dishwasher sa Vignetos ay nagulat sa sarap ng mga luto niya. Habang tahimik ang kusina, sila'y nauupo sa isang sulok, kumakain ng kanyang mga nilikha, at sinasabing dapat na siyang maging professional chef. Ngunit si Mario ay nanatiling low profile. Ayaw niyang malaman ng mga cook sa itaas na ginagamit niya ang kusina para mag-ensayo. Sa kanya, sapat na ang makapagluto, makapag-aral, at makapagpatuloy ng kanyang pangarap, kahit pa sa simpleng paraan. Isang gabi, habang abala si Mario sa pag-aayos ng isang bago niyang dish, isang tinapa pesto,
na may ginadgad na parmesan, may napadaan sa basement kitchen. Isang vlogger na tila naligaw sa likurang bahagi ng vignetos ay biglang bumungad sa pintuan. Hawak nito ang camera at nagmumukhang nagbablog tungkol sa restaurant. Pagkakita kay Mario na abala sa pagluluto, napatigil ito at nagtanong, "Hey, what's going on here? Are you cooking that?" Nagulat si Mario at hindi agad makasagot. Just trying something new," sabi niya, pilit na nagkukubli ng kaba. Ayaw niyang malaman ng ibang staff, ngunit mukhang interesado ang vlogger. Sa halip na magpatuloy sa kanyang script, binaling nito ang camera kay Mario at nagtanong pa ng ilang bagay. "You made this from scratch? What's it called?" "It's just something from back home," sagot ni Mario, medyo naiilang. Ngunit sa huli, napapayag din siyang ipakita ang nilutong dish. Pinilit ng vlogger na i-video ang buong proseso, mula sa pag-prep hanggang sa plating. "This is amazing, dude. I can't wait to upload this." Hindi inakala ni Mario na ang simpleng tagpong iyon ay magpapabago ng takbo ng kanyang buhay. Sa loob ng linggo, napansin niyang may ilang tao ang tila pamilyar sa kanya sa social media. Nang buksan niya ang kanyang telepono, tumambad ang isang viral video. "Hidden chef in the basement kitchen. You won't believe what he cooks." Sa loob ng video, kitang-kita si Mario habang nagpapaliwanag tungkol sa fusion dish niya. Nakita rin ang ilang janitor na tumitikim at nagbibigay ng komento. Sa ilalim ng post, libu-libong komento ang nag-uumapaw ng papuri. "Who is this guy? He's incredible. This is legit. He should open his own restaurant. Does anyone know where he's working? I want to try his food." Sa loob ng isang linggo, umabot sa 2 milyong views ang video. Hindi mapigilang magulat ni Mario. Hindi siya makapaniwala na ang simpleng gabi ng pagluluto ay magiging daan upang makita ng mundo ang kanyang talento. Samantalang sa vignetos, walang kamalay-malay ang mga cook at staff sa itaas na ang janitor na kanilang madalas binabaliwala ay kinikilala na sa internet. Patuloy ang trabaho ni Mario. Tahimik siyang naglilinis at nag-oorganisa ng mga gamit. Ngunit sa tuwing break, hindi niya maiwasang suriin ang mga komento. Unti-unti niyang nararamdaman na hindi na siya isang ordinaryong janitor. Sa likod ng mga view at papuri, naroon ang muling pagbabalik ng kanyang kumpiyansa sa sarili, isang paalala na ang kanyang talento ay hindi kailanman mawawala anuman ang kanyang estado. Matapos mag-viral ang video ng isang di kilalang vlogger, hindi inasahan ni Mario na darating ang pagkakataong makilala siya ng mas malawak na audience. Ang kanyang cellphone, na dati halos walang notifications, ngayon ay tuloy-tuloy ang tunog sa bawat bagong follower at comment na pumapasok. Hindi niya kailanman inisip na ang simpleng Filipino-Italian fusion dishes na niluluto niya sa basement kitchen ng Vignetos ay magdudulot ng ganoong kasikatan online. Sa tulong ni Miguel, sinimulan niyang i-document ang ilan sa kanyang mga recipe. Gumamit lang sila ng lumang smartphone ni Miguel para kuhanan ng video ang bawat hakbang. Walang editing team, walang mga fancy production equipment. Pawang totoong proseso lang ng isang chef na gumagawa ng makabagot kakaibang putahe. Si Miguel ang madalas na nagbubukas ng camera, nagbibigay ng simpleng commentary habang niluluto ni Mario ang mga putahe. "What's up guys? Today Chef Mario is making his famous tinapa pesto," sabi ni Miguel sa isang video. Unti-unting nagustuhan ng mga tao ang pagiging raw ng kanyang content. Walang peke, walang drama, puro luto, kwento, at husay sa paglalahad ng simpleng sangkap na nagiging pambihirang ulam. "Wow, I can't believe he makes this from scraps," komento ng isang user. "This guy's a genius. Who is he?" sabi naman ng isa pa. Isang araw, isang chef na kilala sa Filipino-American community sa California ang nagpadala ng private message sa kanya. "Chef Mario, I've seen your videos. Your creativity is inspiring. Would you like to collaborate someday?" Hindi makapaniwala si Mario sa natanggap niyang mensahe. Isa ito sa mga chef na dati napapanood lang niya sa YouTube. Hindi nagtagal, sunod-sunod na rin ang mensahe
mula sa iba pang Pinoy chefs na nagtatrabaho sa mga sikat na restaurant sa Amerika. Habang tumatagal, mas naging kampante si Mario na ipakita ang kanyang mga lutuin. Sa kanyang videos, ikinukwento niya kung paano niya naisip gawin ang fusion dishes, paano ito nag-ugat sa mga panlasang kinalakhan niya sa Bacolod, at paano niya sinubukang bigyang halaga ang tradisyon habang nagdadagdag ng modernong twist. Gusto ko pong ipakita sa inyo na kahit simpleng sangkap lang, pwedeng gawing espesyal. Paliwanag niya sa isang video habang inihahanda ang adobo truffle risotto. Isang araw, habang nagre-record sila ng panibagong episode, tumanggap si Mario ng imbitasyon mula sa isang underground Filipino-American food pop-up event sa Brooklyn. Hindi ito isang malaking event, ngunit kilala ito sa mga food enthusiast at local food critics. Natuwa si Mario sa imbitasyon, ngunit kinabahan din. Hindi pa rin kasi siya sigurado kung handa na siyang humarap sa mas maraming tao. Gayunpaman, napagdesisyonan niyang subukan. Para sa kanya, ito na ang pagkakataong maipakita sa ibang tao ang kanyang kakayahan, kahit hindi pa niya ibinubunyag ang kanyang buong identity. "Mario, this is your chance," sabi ni Miguel, habang tinutulungan siyang magplano ng ihahain. "Don't worry, I'll be there. Just show them what you've got." "Salamat, Miguel," sagot ni Mario, ngumingiti kahit kinakabahan. Kahit anong mangyari, at least nasubukan natin. Nang dumating ang araw ng pop-up event, tumagsa ang mga tao sa maliit na venue sa Brooklyn. Ang iba ay dahil sa curiosity, habang ang iba naman ay talagang sumusubaybay na kay Mario online. Ilan sa mga guest ay local food critics na kilala sa pagsusulat ng mga reviews sa social media at food blogs. Dala ni Mario ang kanyang signature dishes, ang sinigang carbonara, tinapa pesto, at adobo risotto. Nang ilabas niya ang unang batch, hindi na muling natigil ang pila sa kanyang table. "This is incredible," sabi ng isang critic habang kinukunan ng litrato ang sinigang carbonara. "It's like Filipino comfort food, but elevated to fine dining." Sa bawat subo ng mga tao, unti-unting naramdaman ni Mario na hindi siya nag-iisa. Ang kanyang lutuin, na dati tila natatago sa likod ng dingding ng Vignetos basement, ngayon ay nasa spotlight na. Pero kahit na nakakakuha siya ng mas maraming atensyon sa labas, hindi pa rin maganda ang sitwasyon niya sa restaurant. Hindi alam ng mga staff ng Vignetos kung gaano nakasikat si Mario online. Ngunit habang nagiging mas aktibo siya sa paggawa ng content at mas dumadami ang kanyang followers, napansin ito ng mga coworkers niya. Hindi ito ikinatuwa ng ilan. "Hey Mario!" sabi ni Darren isang gabi, nakangisi habang hawak ang kanyang cellphone. "What's this I hear about your little cooking page? Trying to be a star now, janitor?" Pinagtawanan siya ni Mandy. "Seriously, what are you even doing? You're not a chef. You clean floors. Leave the cooking to the real professionals." Bagamat tahimik lang si Mario sa mga pangiinsulto, hindi niya may kakaila na mas bumigat ang damdamin niya sa trabaho. Ang panlalait ni na Darren at Mandy ay tila naging mas madalas, ngunit pinilit niyang hindi sumuko. Alam niyang hindi nila naiintindihan ang hirap na pinagdaanan niya at ang halaga ng ginagawa niya. Hindi siya lumaban. Bagkus, isiniksik niya sa isip na patuloy lang siya sa pagluluto at paggawa ng content dahil alam niyang isang araw, makikilala rin ang kanyang tunay na halaga. Isang magarbong gabi ng Huwebes, abala ang Vignetos sa paghahanda ng catering para sa isang exclusive private party sa Upper East Side. Isa itong espesyal na pagtitipon para sa ilan sa mga pinaka-impluential na personalidad sa New York. May mga business moguls, kilalang artista, at ilang respected food critics. Lahat ng staff, mula sa kusina hanggang sa dining team, ay nagtutulungan para maihatid ang perpektong serbisyo. Ang bawat platong ilalabas sa gabing iyon ay siniguradong may mataas na kalidad dahil ang reputasyon ng restaurant ang nakataya. "Mario, make sure everything's spotless. Wipe down every corner," utos ni Darren kay Mario habang tinuturo ang bawat sulok ng event kitchen. Tumango lang si Mario tulad ng nakagawian at sinimulan ang paglilinis ng counter. Habang abala ang lahat, isang food critic ang dumating. Si Graham King,
isa sa mga pinakatanyag na pangalan sa food journalism. Kilala si Graham sa kanyang TikTok account, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang reviews ng mga bagong restaurant at hidden gems. Hindi alam ng mga staff ng Vignetos na isa siya sa maraming sumusubaybay kay Chef Mario PH, ang viral online chef na sikat sa kanyang mga fusion recipes. Habang nakaupo sa isang sulok ng venue, abala si Graham sa pakikipag-usap sa ibang guests. Ngunit hindi rin niya maiwasang tumingin-tingin sa paligid. Nang makita niya ang mga chef sa likod ng kitchen counter, tila may hinahanap siyang pamilyar na mukha. Matagal na niyang sinusubaybayan ang TikTok page ni Chef Mario PH at ngayon, mukhang nagkaroon siya ng pagkakataong matikman ang pagkain nito. Hindi niya alam na ang chef na pinapanood niya online ay ang janitor na naglilinis ng sahig sa gilid. Sa kalagitnaan ng party, biglang nagkaroon ng problema. Ang signature main dish na inihanda ng Vignetos, isang lamb shank dish na kanilang ipinagmamalaki, ay nagkaproblema. Na-overcook ang lamb at wala ng oras para muling magluto ng bagong batch. Nagsimula nang magpanic ang catering team. "What do we do now?" Tanong ng catering manager, si Steve, habang abala sa pag-alalay sa mga dumadaing na guests. "Tingnan natin kung may ibang chef sa paligid," sagot ni Darren, halatang na-stress na. "We can't serve that!" Habang nagkakagulo ang team, lumapit si Miguel kay Steve. "Sir, I know someone who can help. Mario can cook." Napatingin si Steve kay Miguel na parang hindi makapaniwala. "Mario? You mean the janitor?" Tumango si Miguel. "Yes, he's really good. I've seen him cook amazing dishes." "No way," sagot ni Darren, pilit na pinipigilan si Miguel. "He's just a janitor. We're not letting him handle this." Ngunit patuloy si Miguel. "If you don't give him a chance, what's the alternative? We're out of time." Napatingin si Steve sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan. Wala na silang ibang option. "Fine. But if he messes this up, it's on you." Tumango si Miguel, agad na lumapit kay Mario. "Mario, I told them you can cook. They need your help." Nanlaki ang mga mata ni Mario. "Miguel, what are you talking about?" "No time to explain," sagot ni Miguel. "You need to make something now. Trust me." Sa ilalim ng pressure, tumigil si Mario at huminga ng malalim. Alam niyang nasa kanya ang lahat ng mata ng team. "Alright, I'll try," sagot niya sa wakas. Binuksan niya ang ref sa event kitchen at sinimulan niyang mag-isip ng mabilis. Kumuha siya ng mga available na sangkap, fresh pasta, truffle oil, adobo sauce na nasave mula sa prep kitchen, at ilang tira-tirang short ribs. Inihanda niya ang adobo truffle ravioli, isang fusion dish na matagal na niyang binuo sa isip, pero ngayon pa lang mailuluto para sa isang ganitong pagkakataon. Habang nagluluto, tahimik ang lahat ng staff. Nakatingin si Darren sa kanya mula sa gilid, tila hindi makapaniwala na ang janitor na madalas niyang kutyain ay kayang magtrabaho ng ganoon kasinop. Ang bawat paghiwa, paghalo, at pagtatansya ni Mario ay napaka-eksakto. Parang ginagawa niya ito ng paulit-ulit sa isang tunay na kusina ng chef. Pagkatapos ng ravioli, sinimulan niyang ihanda ang sinigang risotto. Ginamit niya ang tradisyonal na sinigang base at hinaluan ito ng creamy arborio rice, pinatungan ng mga roasted pork belly bits, at pinalamutian ng microgreens. Sa sandaling inilabas ang mga pagkain, tila huminto ang oras. Pinalibutan ng mga waiter ang mesa ng mga elite guests, habang dahan-dahang tinikman ng mga ito ang bagong putahe. This is amazing," bulong ni Graham King habang tinutusok ang ravioli gamit ang kanyang tinidor. "It's so different, but it works perfectly." Napatingin siya sa catering manager. "Who made this?" Hindi agad nakasagot si Steve. One of our staff." Tinawag niya si Mario, na abala pa rin sa pag-aayos ng mga natirang gamit sa kitchen. Nang makita ni Graham ang mukha ni Mario, biglang nagkaroon ng koneksyon sa kanyang utak. "Wait a second," anya, habang tinititigan si Mario. "Are you Chef Mario PH?" Napahinto si Mario.
Holy, I follow you on TikTok. I love your work. Tumayo si Graham mula sa mesa, parang fan na nakita ang idol nito. I can't believe you're here. You're amazing. I need to feature this on my channel. Hindi makapagsalita si Mario. Napatingin siya kay Miguel, nangumiti lang at tumango. Alam niya sa sandaling iyon na dumating na ang araw na matagal niyang hinintay. Ang makilala hindi lamang bilang janitor, kundi bilang chef na may sariling kwento, sariling estilo, at sariling pangalan. Makalipas lamang ang ilang araw matapos ang elite catering event, umabot sa milyon-milyon ang views ng isang na-upload na clip kung saan makikitang si Mario mismo ang naghanda ng adobo truffle ravioli at sinigang risotto sa harap ng mga kilalang guests. Ang caption sa video, "A janitor chef saves the day," ay nagpasabog ng interes mula sa iba't ibang netizens. Pinag-uusapan ng social media ang kwento ng isang ordinaryong manggagawa sa likod ng kusina na nagkaroon ng pagkakataong maipakita ang kanyang hindi matatawarang husay sa pagluluto. Who knew the janitor could cook better than their head chef? Tanong ng isang comment. This guy's the real deal. I'd eat at any restaurant he's running, sabi naman ng isa pa. Dahil dito, tinawag siyang OFW janitor chef ng maraming netizens. Sa isang iglap, naging paborito siyang paksa ng mga food bloggers, TikTok creators, at ilang local news channels. May mga nagtangkang makuha ang kanyang panig, ngunit nanatili si Mario na tahimik at patuloy na ginagawa ang kanyang trabaho sa vignetos. Bagamat hindi inaasahan ang atensyon, alam niyang kailangan niyang mag-ingat, lalong-lalo na sa mga kasamahan niyang hindi natuwa sa biglang pag-usbong ng kanyang pangalan. Did you see this? Tanong ni Darren sa ibang staff. Hawak ang kanyang cellphone kung saan nakaplay ang viral video ni Mario. This guy, our janitor, they're treating him like a hero. It's ridiculous. Hindi maikakaila ang galit ni Darren. Dahil sa insidente, siya ang napagbalingan ng sisi ng management. Ang dahilan? Bilang sous chef, siya dapat ang namahala sa catering, ngunit sa oras ng krisis, hindi niya naresolba ang problema. Ang simpleng janitor pa ang nagligtas ng sitwasyon. Hindi nagtagal, ibinaba ang kanyang posisyon at ipinasa sa isang mas maaasahang miyembro ng kusina. Lalong nadagdagan ang inggit niya kay Mario, lalo na't halos lahat ng staff ay nagbigay ng papuri sa ginawa ng huli. You got lucky, bulong ni Darren kay Mario habang nag-aayos sila ng mga kagamitan. But luck doesn't make you a real chef. Hindi pinansin ni Mario ang pahayag. Alam niyang hindi maiiwasan ang inggitan at paninira. Sa kabila ng kasikatan, nanatili siyang mababa ang loob, patuloy na ginagawa ang kanyang tungkulin bilang janitor. Ngunit hindi natapos ang kwento roon. Isang linggo matapos ang insidente, ipinatawag siya ng management para sa isang pagpupulong. Mario, wika ng general manager na si Richard Stokes. We've seen your work. You've proven that you have the skills of a chef. We'd like to offer you a promotion. How would you feel about becoming our assistant kitchen manager? Halos hindi makapaniwala si Mario. Tila naririnig niyang muli ang tinig ng kanyang ina na sinasabing, "Kaya mo yan, anak." Ngunit kasabay ng saya ay may halong kaba. Alam niyang marami sa staff ang hindi pabor sa ideya. Pinag-usapan ang kanyang kakulangan sa official culinary credentials. Wait, are you serious? Tanong ng isang senior line cook na nasa meeting din. He doesn't even have a degree, no formal training here in the US. Yeah, and we've all been working here for years. Why does he get to skip the line? Dagdag ng isa pa. Lahat ng mata ay nakatingin kay Mario, na tahimik lang na nakikinig. Sa loob niya, alam niyang may mga taong hindi matatanggap ang kanyang pag-angat. Ngunit hindi siya makikipagtalo. Hindi iyon ang kanyang estilo. Thank you for the offer, sabi ni Mario, matapos ang ilang saglit ng pag-iisip. But I believe I need more time to grow as a chef. I can't accept the position. Nagulat ang mga nakikinig, lalo na si Richard. Mario, you don't have to make a decision right away. Take some time to think. Ngunit tumango si Mario at ngumiti. I appreciate the opportunity, sir. But I think it's best if I leave on good terms.
I want to continue learning and exploring other possibilities. Nang matapos ang meeting, bumalik si Mario sa kusina para tapusin ang kanyang shift. Tinapos niya ang lahat ng gawain na parang isang ordinaryong araw lamang. Pero sa likod ng kanyang desisyon, alam niyang mas pinili niyang itaguyod ang kanyang dignidad. Hindi niya kailangan ang titulo para patunayan ang kanyang talento. Ang totoo, napatunayan na niya ito. Sa mga viral videos, sa mga papuri ng mga critic, at sa mga simpleng komento ng mga taong tumikim ng kanyang luto. Mario, you're really leaving? Tanong ni Miguel nang marinig ang balita. What are you going to do now? Honestly, sagot ni Mario, I don't know yet, but I do know one thing. I'm not done cooking. Sa gabing iyon, dala-dala niya ang kanyang gamit at iniwan ang vignetos, hindi bilang isang janitor, hindi bilang isang kawawang manggagawa, kundi bilang isang chef na may sariling kwento. Sa bawat hakbang palabas ng restaurant, naramdaman niya ang kalayaan at tiwala sa sarili. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng landas na ito, ngunit sigurado siya sa isang bagay, hindi siya susuko. Nang iwan ni Mario ang vignetos, tila nabuksan ang pinto sa bagong mundo ng pagkakataon. Ilang linggo matapos ang kanyang desisyon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang Filipino-American na chef, si Chef Ricardo Santos, na nagmamay-ari ng isang culinary incubator sa New Jersey. Ang Flavors of the Homeland ay isang lugar kung saan binibigyan ng pagkakataon ang mga Pinoy chefs at home cooks na magpakilala ng kanilang mga putahe sa lokal na komunidad. Nag-alok si Chef Ricardo ng espasyo para kay Mario kung gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang culinary journey. Mario, sabi ni Chef Ricardo nang sila'y magkita sa unang pagkakataon, I saw your story online. I believe you have something special. Here at the incubator, we help chefs like you find their footing. What do you think? Napangiti si Mario. Hindi na siya nagdalawang isip. Thank you, Chef. I'm ready to start. Agad niyang sinimulan ang pagbuo ng kanyang menu. Sa inspirasyon ng kanyang mga naunang fusion dishes, naisip niyang gawing mas structured ang kanyang approach. Isang konsepto na nagsasama ng tradisyonal na lasa ng Pilipinas sa modernong presentasyon. Tinawag niya itong Kanluran Lasa, isang pangalan na sumasalamin sa kanyang layunin. Ipakita sa mundo ang panlasang Pinoy na tumatawid ng kontinente. Habang abala siya sa kusina ng incubator, nagsimula siyang makipag-ugnayan sa ilang investors na lumapit sa kanya matapos siyang sumikat online. Isa sa kanila ang food critic na si Graham King, ang parehong tao na pumuri sa kanyang adobo truffle ravioli. Si Graham, matapos tikman ang ilan pang dishes ni Mario, ay napaniwalang malayo pa ang mararating nito. Mario, I'll be honest, sabi ni Graham habang sinusubukan ang bagong bersyon ng sinigang carbonara. This is groundbreaking. I'd be happy to connect you with some people who can help you grow. Sa tulong ni Graham at ng mga bagong investors, nabigyan si Mario ng pondo para magbukas ng kanyang unang pop-up kitchen. Hindi ito engrandeng restaurant, ngunit sapat na para sa kanyang layunin. Magkaroon ng lugar kung saan maipapakita niya ang kanyang lutuin sa mas maraming tao. Puno ng excitement ang unang araw ng Kanluran Lasa. Simple ang setup, isang maliit na industrial kitchen, ilang communal tables, at isang menu board na may 5 pangunahing putahe. Ngunit hindi matatawaran ang kalidad ng bawat plato. Unang inilabas ang adobo truffle ravioli na binigyan niya ng twist gamit ang mas rich na sauce at dagdag na microgreens. Sunod ang tinapa pesto na may crispy danggit garnish at ang sinigang risotto na may hint ng kalamansi at miso. Sa bawat serving, hindi lang mga Pinoy ang natuwa. Maging ang mga dayuhan na karaniwang hindi pamilyar sa mga tradisyonal na putahe ng Pilipinas, ay napanganga sa kakaibang kombinasyon ng lasa. Is this really from the Philippines? Tanong ng isang American customer habang nakatingin sa tinapa pesto. Yes, sagot ni Mario. It's our version of comfort food, reimagined. Sa bawat araw na lumipas, lalong dumami ang dumadayo sa pop-up kitchen. Minsan, umaabot ang pila hanggang sa labas ng incubator. Nagulat si Mario nang makita niyang hindi lang mga kapwa Pilipino ang sumusubok ng kanyang pagkain.
Naroon ang mga local foodies, mga dayuhan na curious sa bagong lutuin, at maging ilang kilalang chef mula sa kalapit na mga bayan. Ang Kanluran Lasa ay naging isang usap-usapan hindi lamang sa New Jersey, kundi pati na rin sa kalapit na New York. Hindi nagtagal, napansin ng mga TV networks ang pop-up. Isang lokal na lifestyle channel ang unang gumawa ng segment tungkol kay Mario. Sa interview, kitang-kita ang kanyang pagiging humble. "Mario, how does it feel to have people line up for your dishes?" Tanong ng reporter. Ngumiti siya at sinagot, "It's overwhelming but I'm grateful. I never thought I'd be in this position." Sinundan ito ng mas maraming features. Lumabas siya sa isang episode ng Local Eats, isang programa na tumatampok ng unique dining spots. Pati mga food vloggers at social media influencers ay nagpuntahan sa Kanluran Lasa para makita kung bakit ito viral. Sa bawat coverage, hindi lang ang pagkain ang pinuri nila. Ang kwento ni Mario bilang isang OFW janitor na muling bumangon gamit ang kanyang talento ang umantig sa marami. "You don't just come here for the food," sabi ng isang vlogger sa kanyang video. "You come here for the story, the passion, and the heart that goes into every plate." Lalong lumawak ang pangalan ni Mario. Sa tulong ng Kanluran Lasa, napatunayan niyang hindi hadlang ang estado sa buhay para maabot ang tagumpay. Dati tahimik siyang naglilinis ng sahig sa Vignetos. Ngayon, siya'y kinikilala bilang isang chef na may sariling tatak, sariling kwento, at isang panlasang sumasalamin sa pagmamalaki ng bawat Pilipino. Sa kabila ng kasikatan at tagumpay ng Kanluran Lasa, may bagay na tahimik na bumabagabag kay Mario. Abala siya araw-araw, kailangang magplano ng menu, makipag-usap sa media, at tumanggap ng mas maraming customers. Sa bawat gabing siya'y umuuwi, madalas na lampas hating gabi na. Madalas niyang balewalain ang mga notification sa kanyang telepono dahil sobrang pagod, at sa tuwing bubuksan niya ang mga mensahe ni Ella, nakikita niyang hindi na tulad ng dati ang kanilang usapan. Noong una, mabilis pa ring sumasagot si Ella, nagtatanong kung kailan sila muling magkikita. Ngunit kalaunan, napansin niyang mas dumadalang ang replies ng anak. Kapag tumatawag siya, madalas ay hindi sumasagot. Sa tuwing sinusubukan niyang kumustahin ito sa chat, iilang salita na lamang ang sagot. "Ella, everything okay?" Tanong ni Mario sa isang voice message. "Okay lang, Papa," maikling sagot ni Ella. Wala na ang dating sigla sa boses nito. Habang lumilipas ang mga linggo, lalong nagiging abala si Mario sa negosyo. Sa dami ng orders at media appearances, palaging nauurong ang plano niyang umuwi sa Pilipinas. Sa isip niya, darating din ang tamang panahon para makasama ang anak. Ngunit habang patuloy niyang pinupunan ang kanyang kalendaryo ng trabaho, hindi niya namamalayan na ang distansya sa pagitan nila ni Ella ay lalong lumalawak. Isang gabi, habang nagbubuklat ng mga pictures ni Ella sa kanyang cellphone, napansin niyang walang bagong litrato ang anak sa social media. Maging ang mga selfies at posts nito ay tila tumigil. Dito nagsimulang kabahan si Mario. Bumalik sa alaala niya ang mga huling pagkakataong magkasama sila, noong masigla pang kinukwento ni Ella ang kanyang mga pangarap na maging chef tulad ng ama. Ngayon, tila nawawala na ang siglang iyon. Nagdesisyon si Mario. Kailangan na niyang umuwi. "Chef Mario, may event po tayong paparating," sabi ng kanyang assistant isang umaga. "Cancel it," tugon ni Mario. "I need to go home." Nagulat ang assistant, ngunit naunawaan nitong seryoso si Mario sa kanyang desisyon. Kinaumagahan, lumipad siya pabalik ng Pilipinas. Sa biyahe, hindi niya maiwasang alalahanin kung ano ang maaaring nangyayari kay Ella. Bakit siya biglang naging tahimik? Bakit parang napalayo ito sa kanya? Pagdating sa Bacolod, agad niyang tinungo ang bahay ng hipag kung saan pansamantalang nakatira si Ella. Pagdating niya sa pintuan, sinalubong siya ng mahinang ngunit masayang tinig. "Papa," mahinang sambit ni Ella. Ngunit ang ngiti sa labi nito ay hindi na kasing liwanag ng dati. "Ella, anak." Hinawakan ni Mario ang mga kamay ng anak at inilahad ito.
Ano ang nangyayari? Bakit parang hindi ka na masaya? Tahimik si Ella. Inabot ng ilang sandali bago ito nagsalita. Pa, sabi nila janitor ka lang sa Amerika. Napasinghap si Mario. Hindi niya inasahan ang maririnig. Sino ang nagsabi niyan, anak? Yung mga kaklase ko. Kinukutya nila ako. Sinasabi nilang, wala kang kwenta. Kaya hindi na ako lumalabas. Ayokong makita nila. Sagot ni Ella habang tumutulo ang luha. Niyakap siya ni Mario, mahigpit at puno ng pagmamahal. Anak, hindi mo kailangang makinig sa kanila. Hindi nila alam ang totoo. Lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo. Lumayo ng kaunti si Mario at inilabas mula sa kanyang bag ang ilang printed articles mula sa mga kilalang websites at magazines. Tingnan mo ito, Ella. Ito ang pinagdaanan ni Papa. Hindi ako janitor lang. Isa akong chef. At kahit janitor ako dati, ginawa ko ito para sa'yo. Para magkaroon tayo ng mas magandang buhay. Tinitigan ni Ella ang mga litrato at headlines na nakapaloob sa mga artikulo. Naroon ang mga larawan ni Mario habang nagluluto, ang features tungkol sa kanluran lasa, at ang mga testimonials ng mga taong pinahanga niya. Unti-unting napangiti si Ella, ngunit kasabay ng ngiti ay tuluyang bumuhos ang kanyang luha. Pa, sorry. Bulong ni Ella habang yakap ang ama. Hindi ko alam. Wala kang kailangang ihingi ng sorry, anak. Sagot ni Mario habang pinupunasan ang luha ng anak. Mas importante sa akin ang malaman mo kung bakit ko ginagawa ito. Para sa'yo. Sa gabing iyon, nag-usap sila ng masinsinan. Ikinuwento ni Mario ang lahat ng hirap at sakripisyo na kanyang tiniis mula sa pagiging janitor sa Vignetos hanggang sa unti-unting pagtupad ng kanyang pangarap. Pinakinggan ni Ella ang bawat salita at sa wakas, muling nanumbalik ang sigla sa kanyang mata. Hindi na niya ikinahiya ang trabaho ng kanyang ama. Sa halip, ipinagmamalaki na niya ito bilang isang ama na hindi sumuko, isang ama na nagtagumpay sa kabila ng lahat. Pagkaraang magkaayos sila ni Ella, nagdesisyon si Mario na ibalik ang sigla ng kanilang relasyon sa pamamagitan ng pagpapakilala sa anak sa bagong mundong ginagalawan niya. Matapos ang mahabang usapan, ipinakita ni Mario ang lahat ng dokumento at nagplano silang maglakbay. Isang araw, sinundo niya si Ella mula sa Bacolod, dala ang mga bagong pasaporte at tiket papunta sa New York. Hindi na magkamayaw ang tuwa ni Ella habang naghahanda para sa kanilang biyahe. Papa, makikita ko na ang Amerika, sabi ni Ella habang nag-eempake ng kanyang mga damit. Excited na po akong makita ang restaurant mo. Ngumiti si Mario. Hindi ito kasing ganda ng iniisip mo, anak, pero sigurado akong magugustuhan mo. Pagdating nila sa New York, bumungad kay Ella ang naglalakihang mga gusali, ang malamig na hangin, at ang mabilis na takbo ng buhay. Nakanganga siya habang naglalakad, tila nilulunok ang bawat detalye ng bagong kapaligiran. Papa, parang ibang mundo talaga. Sambit niya habang tinitingnan ang mga taxi at pedestrian. Una nilang pinuntahan ang kanluran lasa. Sa pinto pa lang, napansin ni Ella ang pila ng mga customers. Maraming tao ang nakatayo sa labas, nakatingin sa menu board, at tila sabik na makapasok. Nang makita ni Mario na naintindihan ni Ella ang kahalagahan ng kanyang trabaho, napangiti siya. See those people, anak? Wika ni Mario habang tinuturo ang pila. They're here to try what we've created. Habang nasa loob ng kanluran lasa, ipinakilala ni Mario si Ella sa kanyang team. Natuwa ang mga staff nang makita ang anak ng kanilang chef. Tinulungan nila si Ella na magsuot ng apron at hairnet. Chef Ella in the making! Biro ng isa sa mga line cook habang inaabot kay Ella ang chopping board. Pinakita ni Mario kung paano ginagawa ang mga sikat niyang dishes. Habang hinihiwa ang mga sangkap, binubuo niya ang bawat plato na parang isang obra. Nakaupo sa tabi si Ella, taimtim na pinapanood ang bawat hakbang ng ama. Makikita sa kanyang mga mata ang paghanga at interes. Papa, tanong ni Ella isang gabi habang nagliligpit ng mga plato. Gusto ko rin pong maging chef balang araw. Pwede po ba akong mag-aral dito? Napatingin si Mario sa anak at ngumiti
Of course, Ella. Pero mahalaga rin na matutunan mo kung paano tumayo sa sarili mong mga paa. Kaya simulan natin sa pagtulong dito. Simula noon, tuwing gabi, tinutulungan ni Ella si Mario sa prep work. Siya ang naghuhugas ng gulay, nag-aayos ng mga trays, at minsan ay tumutulong sa simpleng plating. Sa bawat gabing iyon, mas lumalim ang kanilang bonding bilang mag-ama. Hindi na lamang sila nagkukwentuhan sa telepono. Ngayon, magkasama na nilang nililikha ang mga pinggan na nagdadala ng ngiti sa bawat customer. Bukod sa kanyang trabaho sa restaurant, nagkaroon din ng bagong layunin si Mario. Nakita niya ang potensyal ng mga kabataang OFW na may interes sa pagluluto, ngunit walang kakayahang mag-aral sa mga mamahaling culinary school. Sa tulong ng ilang kaibigan at sponsors, naglunsad siya ng libreng workshops para sa mga OFW na gustong matutong magluto ng mga creative na putahe. Bawat klase ay puno ng inspirasyon. Hindi lamang ito tungkol sa teknik, kundi pati na rin sa paghahanap ng sariling boses bilang chef. Hindi mo kailangan ng magarbong kusina para matutong magluto, paliwanag ni Mario sa kanyang mga estudyante. Ang mahalaga, puso at tiyaga. Kung mahal mo ang ginagawa mo, kahit simpleng sangkap, magagawa mong espesyal. Isang araw, sa gitna ng kanyang pagtuturo, nakaisip si Mario ng mas malaking proyekto. Paano kung magtayo tayo ng isang foundation? Tanong niya kay Ella habang sila'y kumakain ng hapunan. Isang lugar na tutulong sa mga OFW na gustong makilala sa kusina. Lutong laya, bigkas ni Ella. Parang paglaya gamit ang pagluluto? Ngumiti si Mario. Tama ka anak, lutong laya. Isang organisasyon na magbibigay ng pagkakataon sa mga OFW na maipakita ang kanilang talento. Pwede nating bigyan ng training, mentoring, at kahit pagkakataon na makapagbukas ng sarili nilang negosyo. At doon ipinanganak ang Lutong Laya Foundation. Sa tulong ng kanyang mga investors at connections sa culinary world, mabilis na lumago ang proyekto. Sa bawat batch ng trainees, may mga natututo ng basic cooking skills, food costing, at modern techniques. Ilang graduates na rin ng Lutong Laya ang nagbukas ng sariling food stalls, catering services, at iba pang food-related businesses. Ang pundasyon ay hindi lang naging tagumpay sa kusina, kundi pati na rin sa personal na buhay ng mga nakilahok. Dito muling nakita ni Mario ang tunay na halaga ng kanyang ginagawa. Hindi lang ito tungkol sa pagkain, kundi sa pagbibigay ng pag-asa. Sa tulong ng kanyang anak, ng mga kaibigan, at ng mga taong naniniwala sa kanya, muling napatunayan ni Mario na sa bawat hakbang na binubuo ng tiyaga at pagmamahal, darating ang tagumpay na hindi matatawaran. Makailang taon matapos iwan ni Mario ang Vignetos, isang sorpresa ang natanggap niya mula sa bagong pamunuan ng restauran. Isang formal invitation ang dumating sa kanyang email. Inaaanyayahan siyang magbalik, hindi bilang janitor, kundi bilang guest chef para sa kanilang malaking anniversary gala. Nakasaad sa email ang buong detalye. Ang tema ng selebrasyon ay A Journey Through Culinary Excellence, at si Mario ang gustong gawing highlight ng gabing iyon. Pinag-isipan ni Mario ang alok. Alam niyang mahirap bumalik sa lugar kung saan minsan siyang napahiya at hindi pinansin, pero ngayon ay nagkaroon siya ng pagkakataong ipakita kung ano na ang kanyang narating. Ella, anong sa tingin mo? Tanong niya isang gabi habang magkasama silang naghuhugas ng mga gulay. Ngumiti si Ella. Pa, ito na siguro ang tamang oras. Ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga. At kaya, matapos ang ilang araw ng pagpaplano, sumang-ayon si Mario. Nang araw ng gala, dumating siya sa Vignetos suot ang isang simpleng chef's jacket, dala ang kanyang mga signature ingredients. Habang pumapasok sa dating lugar ng trabaho, naramdaman niyang bumabalik ang mga alaala. Ang mga gabing naglilinis siya ng sahig, ang panlalait ni Darren, at ang mga pagkakataong halos sumuko na siya. Ngunit ngayon, iba na. Siya na ang espesyal na bisita. Pagpasok sa kusina, agad niyang napansin sina Darren at Mandy. Ngayon, ordinaryong line cooks na lang ang kanilang mga posisyon. May halong gulat sa kanilang mga mukha
nang makita si Mario. Hindi alam ni Darren kung paano siya kakausapin, ngunit nagpunta ito sa kanya at marahang nagtanong, "So, you're the guest chef tonight?" Ngumiti si Mario at tumango. "Yes, I'm here to help." Tahimik lang si Darren, tila hindi makapaniwala na ang dating janitor nila ay ngayon ay hinahangaan na chef. Si Mandy, na naroroon din, ay nanatiling nasa gilid, halatang naiilang. Ngunit imbes na magtanim ng galit, pinili ni Mario na ibalik ang mga alaala ng kung paano siya nagsimula at gamitin ang pagkakataong ito upang magbigay inspirasyon. Habang abala sa paghahanda ng kanyang mga putahe, nilapitan niya ang buong kitchen crew. "Alam kong mahirap ang trabaho dito," panimula niya. "Dati rin akong nasa posisyon ninyo, pero gusto kong malaman ninyo na bawat pawis, bawat pagsisikap ay may patutunguhan." Ang kanyang menu para sa gabing iyon ay isang koleksyon ng kanyang pinakamahusay na fusion dishes. Adobo truffle ravioli, sinigang risotto, tinapa pesto, at crispy pork belly na may calamansi glaze. Habang pinaplating niya ang bawat ulam, tumutulong pa rin ang mga dating kasamahan sa kusina. Hindi niya pinalampas ang pagkakataong magpasalamat sa kanila. "Darren, Mandy," wika ni Mario habang hinahanda ang final dish. "Maraming salamat sa tulong. Alam kong hindi laging magaan ang trabaho rito, pero kitang-kita ang dedikasyon niyo sa bawat plato." Nagulat si Darren at Mandy sa kanyang mga salita. Sa halip na maghiganti o ipakita ang galit, pinili ni Mario na ipakita ang kanyang respeto at pasasalamat. Nang magsimula na ang gala, isa si Mario sa mga ipinakilala sa mga bisita bilang espesyal na chef. Habang ipinakita ang kanyang mga dishes, humarap siya sa mga panauhin at nagbigay ng maikli, ngunit makabagbag damdaming talumpati. Hindi basehan ang uniforme o posisyon para maipakita ang talento, sabi niya sa harap ng mga dumalo. "Talent knows no uniform." Kahit sino, basta may dedikasyon at pagmamahal sa ginagawa, ay kayang makagawa ng magaganda at kamangha-manghang bagay. Tumayo ang mga bisita upang palakpakan siya. Hindi lang nila hinangaan ang kanyang lutuin, kundi pati ang kanyang istorya. Matapos ang gala, nilapitan siya ng bagong management team ng Vignetos. "Chef Mario, we're inspired by your journey," sabi ng bagong general manager. "We'd love to collaborate with you on a fusion series. What do you think?" Ngumiti si Mario. Hindi niya inasahan na muli siyang magiging bahagi ng Vignetos, ngunit ngayon ay nasa ibang antas na. Tinanggap niya ang alok, hindi para magbalik sa nakaraan, kundi para magpatuloy sa pagpapakita ng kanyang talento at pagbibigay inspirasyon sa mas maraming tao. Sa gabing iyon, tuluyang nagsara ang dating kabanata ng kanyang buhay sa Vignetos at nagbukas ang bago, isang kwentong puno ng tagumpay, pagkakaisa, at panibagong simula. Nang pumatok ang Netflix docuseries na From Mop to Michelin, muling napunta sa spotlight ang pangalan ni Mario. Isa itong 5 bahaging serye na nagsimula sa mga simpleng araw niya bilang janitor sa Vignetos hanggang sa tagumpay niya sa Kanluran Lasa at pagbuo ng Lutong Laya Foundation. Habang pinapanood ng mga tao ang kanyang kwento, hindi lamang pagkain ang kanilang nakita, kundi ang tunay na halaga ng pagsusumikap at pag-asa. Sa unang episode pa lang, kung saan ipinakita ang mga simpleng eksena ng paglilinis at tahimik na pag-iensayo ni Mario ng mga cutting techniques gamit ang mga tira-tirang gulay, maraming nanood ang napaluha. "I didn't think someone's story could be this inspiring," sabi ng isang manonood sa social media. "Mario's journey reminds me of my own parents, who worked so hard to give us a better life." Sa pangalawang episode, sinundan ang kanyang pagsisimula sa Kanluran Lasa, kung saan inilahad kung paano niya naisip ang mga fusion dishes na Pinoy-Italian. Sa bawat pagpapakita ng mga platong adobo truffle ravioli, sinigang risotto, at tinapa pesto, tila natikman ng mga manonood ang lasa ng kulturang Pilipino na sinabayan ng modernong twist. Lalo pang tumibay ang pagmamahal ng mga tao sa kanyang kwento sa episode na nagpakita kung paano siya nagbukas ng Lutong Laya para sa mga OFW
at kung paanong ang dating janitor ay naging mentor ng mga susunod na henerasyon ng chefs. Mario's story isn't just about food, komento ng producer sa isang interview. It's about resilience, family, and the universal love we share through our meals. Ang pangarap ni Ella. Habang patuloy na nakikilala si Mario, ang kanyang anak na si Ella ay nagsisimula na rin sa sariling landas. Sa edad na 15, nakita ni Ella kung gaano kasaya si Mario tuwing nasa kusina. Nahikayat siyang subukan ng baking at sa bawat ensayo ng paggawa ng cupcakes at cookies, unti-unting nahubog ang kanyang galing. Sinimulan niyang mag-upload ng video sa social media kung saan ipinapakita niya ang proseso ng paggawa ng mga pangarap niyang pastry creations. Isang gabi, habang nagpe-frosting siya ng chocolate cake, nilapitan siya ni Mario. "Ella, your cakes are looking amazing," sabi nito, tila natutuwang makita ang kanyang anak na masigasig sa kusina. Ngumiti si Ella at sinabi, "Papa, I want to start my own pastry business." Tumango si Mario. "You can do it. You're talented. Just take your time and focus." Sa kabila ng pagiging bata, naging matagumpay ang online pastry shop ni Ella. Sa tulong ng ilang kaibigan at customers na regular niyang pinagluluto, mabilis na nakilala ang kanyang mga produkto. Ang kanyang ube macaron at calamansi cheesecake ay pumatok hindi lamang sa mga Pinoy, kundi pati na rin sa mga dayuhan. Bawat post ni Ella sa social media ay may kasamang kwento ng kanilang pamilya at kung paano siya na-inspire ng kanyang ama. Sa murang edad, siya'y naging simbolo rin ng isang bagong henerasyon na ipinagmamalaki ang kanilang pinagmulan. Paglawak ng kanluran lasa. Habang lumalago ang negosyo ni Ella, hindi rin tumigil sa pag-angat ang kanluran lasa. Ang pop-up kitchen na nagsimula sa New Jersey ay naging permanenteng restaurant. Dahil sa kasikatan at dami ng customers, nagkaroon ng pagkakataon si Mario na i-franchise ito sa Los Angeles at San Francisco. Sa bawat lokasyon, siniguro niyang ang kalidad ng pagkain at kwento ng restaurant ay nananatiling buhay. Ang Western taste na minsay pangarap lamang ay naging totoo sa iba't ibang lungsod. Ang bawat branch ng kanluran lasa ay nagiging isang cultural hub kung saan hindi lamang pagkain ang ibinibida, kundi pati na rin ang kwento ng pamilyang Pilipino at kanilang pagmamalasakit. Chef Mario, sabi ng manager ng bagong San Francisco branch, "People here keep saying they've never tasted anything like your sinigang carbonara. It's become a city favorite." Ngumiti si Mario. "That's the goal, to bring a taste of home everywhere." Habang tumatagal, natanggap ni Mario ang libu-libong mensahe mula sa mga OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo. May mga nagsasabi kung paano sila na-inspire ng kanyang kwento. "Chef, salamat po sa ginawa niyo. Dahil po sa inyo, naniwala ulit ako na kaya kong maabot ang mga pangarap ko." Isa sa mga mensahe na natanggap niya. Bawat mensahe ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na layunin. Hindi lamang lutuin ang kanyang ipapasa, kundi pati na rin ang aral ng pagsusumikap at tiwala sa sarili. Dahil dito, napagdesisyunan niyang isulat ang kanyang buong kwento. Hindi siya professional writer, ngunit bawat salita na inilagay niya sa papel ay nagmula sa kanyang puso. Pinamagatan niyang Lasa ng Ina, Lasa ng Mundo. Isang libro na nagsasalaysay ng kanyang buhay, mula sa kanyang ina na nagturo sa kanya magluto, sa mga gabing binabastos siya sa kusina bilang janitor, hanggang sa mga araw na kinilala siya bilang isang chef na may natatanging kwento. Sa paglulunsad ng kanyang libro, maraming tao ang dumalo. Mula sa mga dati niyang kasamahan sa Vignetos, mga loyal customers ng Kanluran Lasa, hanggang sa mga OFW na minsang sumubok sa kanyang lutong laya. Ang gabi ng kanyang book launch ay puno ng tawanan, kwentuhan, at, syempre, masasarap na pagkain. Sa pagwawakas ng programa, tumayo si Mario sa harap ng audience. "I wrote this book," wika niya, "not just for me, but for all of us who believe that through hard work, passion, and the love for our craft, we can create something meaningful." Ngayon, si Mario ay hindi na lamang isang chef. Siya'y isang simbolo ng pag-asa at inspirasyon. Ang kwento niya ay hindi lang kwento ng pagkain, ito'y kwento ng isang taong hindi sumuko,
kwento ng isang pamilyang muling pinagtibay ng pagmamahal, at kwento ng panlasang bumaybay mula sa mga simpleng kusina ng Bacolod hanggang sa mga restaurant scene ng Amerika. Sa bawat platong nililikha, sa bawat librong na isusulat, at sa bawat buhay na kanyang nai-inspire, pinapatunayan ni Mario na ang talento at determinasyon, gaano man kaliit o kahirap sa simula, ay may kakayahang magbago ng mundo.